Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, lumabas na po ang survey bago po magsona. 76% po ang nagsabing palpak ang pagtugon ni PBBM sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. Ibig sabihin po, napakarami po, 76%. Napakarami pong naniniwala na hindi po natugunan ni BBM yung inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin. Boss, pwede kang maging next spokesperson. Pwede ko maging spokesperson mo, Placido. Pero okay. So matindi po tong matindi tong balita. Kasabay po nito ng Pulse Asia survey niyan. Meron din po silang nilabas, hindi lang po yung ang pinapangalawahan po yan, majority din po ay nagsasabi na hindi natugunan ni PBBM ng PBBM administration ang kahirapan, no? Matitindi po. Ito po ang sampal sa administrasyon na to bago magsona. Hindi nyo na po matotokis yung mga tao no? May magbabalita at magbabalita nito. Wala na pong control yung media lang sa mga tao, no? Ito po katulad po nito. Ito nga, traditional media nagsasabi nito Ito po ang malupit. Meski po yung mga kagustuhan po ng tao ay taliwas po yata yung tinutugunan ng ating Pangulo. Kasi nakita ng mga tao, ito yung mga hindi natutugunan ni Pangulong Marcos. Tapos sa isang banda, ito naman yung mga gusto nilang tugunan natin, no? Tugunan ng gobyerno. Pero wala Iba po ang ginagawa ng gobyerno. Tandaan niyo po, ang pangunahin pong ginagawa ng gobyerno ngayon ay yung yung MAC, no? Ano na nga yung MAC na? Magbintang, no? Manisi, magbintang, ayuda, at magpa-concert. Manood ng concert o magpa-concert. Ayan. O pwede rin naman yung C as in corruption. Yan po yung Colonel Nisay po pala. Sino ba si Colonel Nisay? Hindi ko po kilala si Colonel Nisay. Si Colonel Nisay po pala yung nagsabi na luneta. Okay. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Ito po, hindi na po biro to, no? Isa lang po yung matagal na po to Last year pa po. O buhat po nang umupo si Pangulong Marcos. Ito po yung pangunahin niyang problema. Kaya nga po, 'di ba? Inflation talaga o pagtaas, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kung tatandaan natin, nagsimula sibuyas, tapos asukal, tapos bigas, hanggang ngayon yung bigas na natiling mataas. Ang problema dito, yung mga pinangako noon, 20 pesos na bigas, no? Ang dami niya pong pinangako na pesos, burado na po yan. Wala na po nagsasalita, meski po si Pangulong Marcos, na hindi na po sinasabi ang 20 pesos na bigas na yan. Talagang totally nabura na nila. No? Yung 1 million pa bahay, wala na rin po yan. 104 lang, kung hindi ako nagkakamali, 140. So ibang grupo yung nananawagan ng saluneta. Okay, so dito tayo siyempre sa Maisug. Dito tayo, yung mga grupo po na yan, hindi po natin yan siyempre, iba-iba po ang grupong tumututol kay Marcos Pero po yung grupo na nalilinyahan natin,
na naiimbitahan tayo, siyempre yung maisog, yan po yung kay Pangulong Duterte, at saka yung mamamayan na ayaw sa digmaan, Marcos alis dyan, yung MAD naman, dito naman sa mga grupo na Kalakaado, Kalaka Eric, etc. Okay. Ito po, tignan nyo, no? 76%. Samantalang yung nagsabi na okay naman daw yung pag-control ni Pangulong Marcos ay 5% lang. Ibig sabihin, 5% na lang po yung naniniwala na nakokontrol ni Pangulong Marcos yung... Yan, mukhang etong 5% na to, mukhang eto na lang yung naniniwala sa Marcos government. Di ba? Kasi 5% po siya. Antindi po niyan. Yan na lang po. Kaya yung sinasabi nyo na mga vlogger nyo na papaunti na o wala na naniniwala sa mga Duterte. Dahil hindi po sukatan yung mga congressman. Uulitin ko po. Yan pong mga traditional na politician na yan. Normal po sa kanila lumipat. Yung sinasabi ninyong mga congressman na lumipat o pamilya ng mga congressman, magkakamag-anak lang din yan. Nung panahon ni Duterte, kay Duterte lahat yan. Ibig sabihin, inalisan nila si Pinoy. Nung panahon ni Pinoy, kay Pinoy din lahat yan. Nung panahon ni Gloria Macapagal, kay Gloria, nakukuha po ninyo. Hindi po sukatan yung suporta ng mga congressman, ng mga mayor at mga gobernador. Hindi po yan ang sukatan, no? Kung gaano karami yung suporta mo. Ang sukatan po, etong mga tao. Magkalye survey kayo. Makikita nyo po ron. Simple lang po, huwag nyo po pahirapan yung tanong. Sino mas gusto nyong pamumuno? Si Duterte o Marcos? Tiniti ako sa inyo, lahat, majority niyan, 98% magsasagibing mas gusto nila. Mas tama yung no accomplishment. Tignan po ninyo ha. Yan ang gusto ng tao, yung tugunan yan. Okay. Kasabay niyan, sinabi rin po na mahigit kalahati o majority ng mga Pilipino ay ito po pangalawa sa highest approval, no? Disapprove din po sila sa pagtugon ng gobyernong ito sa pagpapaunti ng kahirapan o pagtugon sa kahirapan. So, hindi po talaga nakakatugon. Sabi nga, ano yung pinamimigay na ayuda, Badong? Hindi ba kaya ikot ng ikot si Pangulong Marcos kasama niya yung kanyang pinsan? Hindi ba kaya sila namumudmud ng ayuda para yung mga mahihirap ay hindi na maging mahirap? Kalokohan po yan. Buhat na po, no? Buhat na po sa nabigyan. Naalala niyo yung mga magsaka? Ano sabi ng magsasaka? Ay, mangingisda pala. Mangingisda dun sa may Masinloc. Ano sabi? Ang ayuda, band-aid solution lang yan. Ang gusto nila, makapangisda sila ng payapa. Dahil, nung panahon ni Duterte, nakakapangisda sila. Panahon ni Pinoy, pinagbawalan sila ng mindcheck, nakapangisda sila panahon ni Duterte. Ito naman, panahon ni BBM, nahihirapan na naman silang makapangisda. Yun yung gusto ng mga tao, no? Yung kahirapan nila ay matugunan. Pinalalala nitong gobyerno na to. Dahil po nag-aalisan yung foreign investors, nababawasan din po. Yan po yung gusto nilang tugunan nyo. Tapos susunod na rin dyan. Tsaka lang po papasok yung susunod po. So ang concern po ng mga mamamaya, mapababa yung presyo, di ba? Yung kahirapan at tsaka yung baba ng sweldo ng mga manggagawa. Creating more jobs at tsaka pagbabawas doon sa mga kagutuman. Pucha, ngayon lang po, no?
Ayon sa SWS, ngayon po pinakagutom ang mga Pilipino. Panahon ni Marcos, pinakagutom ang mga Pilipino. Imagine, hindi po nung panahon ng pandemya. Ngayon, tindi. Okay. Ngayon, eto po, survey din po to ng SW ng Pulse Asia. Tinanong po mga tao, ano ang gusto ninyong tugunan, yung pangunahing tugunan ng ating pamahalaan. Ibig sabihin, kung tatanungin ng tao, ano ang gusto ninyong unahin ng gobyerno na tugunan o bigyan ng pansin? Alam po sagot nila, syempre, 72% ang gusto nilang tugunan ng gobyerno nangunguna ay ito pong pagpapababa ng presyo ng bilihin. Yun pa rin, pagpapababa ng presyo ng bilihin. Ikalawa po, 44%. Paano po pataasin yung sweldo ng mga manggagawa? Magkarugtong eh. Di ba? Mataas ang presyo ng bilihin, pero mababa yung sweldo. At ikatlo, yun pong pagbabawas, paano mababawasan yung mga mahirap? Tugunan yung kahirapan. Ngayon, ito pong ginagawa ng gobyerno natin, ano po ang focus? Tignan nyo po yung dyaryo. Ano po laging headline? Pogo. Sisi sa Duterte. O, ano pa po? EJK. EJK, pinagkakaabalahan po natin, wala po yan sa mga gustong tugunan ng makinig. Kayo sa pamahalaan, makinig po kayo sa tao. No? Si Pangulong Duterte, tapos na po si Pangulong Duterte. Tignan po ninyo yung nakikita ng tao. Ano yung nakikita ng tao? Masyadong abala lahat. Laging headline, West Philippine Sea. West Philippine Sea. Asan po dyan ang West Philippine Sea? Napakalayo po. Ang unahin ninyo, makinig po kayo sa mamamayan. Actually, kayo yung nagpalala ng sitwasyon sa West Philippine Sea. Simple lang naman yung dapat gawin sa West Philippine Sea. Panay kayo West Philippine Sea, araw-araw, yan ang pinagkakabalahan natin. Gagastos tayo ng maraming pera. Sabi ng mga mamamayan, tugunan nyo yung inflation, mataas yung presyo ng bilihin. Ito ang tugon namin sa West Philippine Sea. Bibili kami ng maraming mga submarino, bibili kami ng mga eroplano, fighter jets, bibili kami ng mga missile o kung ano pa yung gustong bilhin. Alam nyo, sa totoo lang, uto-uto tayo eh. Yung mga nagtitinda ng mga gamit pandigma, no? O susuportahan namin kayo. Meron kami ritong mga barko. Meron kami mga jet. Unahin natin yung ekonomiya natin. O ano pa po ang balita? Yan po laman kasi, Diyos ko. Kala mo tayo yung kaaway. Sa totoo lang po, ang kaaway, noon nagsimula po to si Pangulong Marcos, ingat tayo. Baka madamay tayo. No? Ingat tayo, baka madamay tayo dyan sa awayan ng China at Taiwan. Tahimik na po yung, tandaan nyo po yung unang sinasabi, ingat tayo, baka madamay tayo sa awayan ng China at Taiwan. Baka madamay lang. Ano na nga? Baka madamay lang tayo. Masyado tayong close sa Amerika, ingat tayo, baka madamay tayo. Bati na po yung Taiwan at China. Nagpahayag na po yung Taiwan. Hindi kami magbibigay ng pahayag. Bakit po? Wais po sila eh. Pahayag hindi kami magbibigay ng pahayag at hindi kami kikilos para magkaroon ng yung na kontra sa sinasabi ng Beijing. Bakit? Ayaw nila malusob eh. Sila yung kalaban. Ngayon tayo na yung umako. Latest po, sa isang, yung dalawang Amerikano nag-uusap.
Inako na natin eh. Ang kaaway nila, Taiwan eh. Alam niyo yung masyado tayong papansin. Tapos ngayon tayo na yung nagkasundo na yung dalawang inchik, Taiwan at China. Kasi pareho silang negosyante. Alam nila na walang mangyayari sa digmaan. Tayong sabit lang. Tayo na ngayon yung kaaway ng China. Hindi tayo marunong matuto sa karanasan ng Ukraine. Alam niyo ba sinabi ni Zelensky? Kamakailan lang. Sana ayaw na namin tumagal pa ng taon-tong digmaan. Bakit daw? Marami na sa aming patay, marami na sugatan. Kaya bigyan nyo kami ng missile. Buti nga sana kung katulad tayo ni Zelensky na nakakahingi tayo sa US eh. Pengin pera. Para lalabanan namin yung China. Sige, pag hindi kayo nagbigay ng pera, hindi ko lalabanan yan. Hindi eh. Wala tayong hinihingi ni isang kusing eh. Miski po yung Amerika. No? Miski yung Amerika, ayaw niyan na makipaggera sa China. O, yan po yung una. Priority natin. Ikalawa nating priority. Priority ng gobyerno. Willing tayong gastusan eh. Ano yung headline dito? Si Gibo. Sabi ni Gibo, lahat ng mga private company, tumulong kayo. Tumulong kayo para bakit sila tutulong? Para ma-modernize yung AFP. Hindi tumulong kayo para ang gusto ng mga tao, mapababa yung presyo ng bilihin. Yun ang i-prioritize nyo. Ang pangalawang gusto ng tao, mabawasan yung kahirapan, mapataas yung sweldo. Ikatlo, mabawasan yung kahirapan. Ikaapat, mabawasan ng kagutuman. Gutom mo mga Pilipino. O ano pa ginagawa nila? May kinalaman ba? Ibig sabihin, pag nag-modernize ba tayo ng AFP, tutugunan yan yung pagtaas ng presyo? Ay, modernize. Bumili tayo ng ng 10 jet fighter. Naku, bumili tayo ng 10 jet fighter. Bababa na presyo ng bigas. Di ba? Gagastos tayo. Pwede nyo namang kaibiganin na lang muna yung China. Payo po yan ng matatalinong tao. Sino po yung matatalino nagsabi niyan? Si Pangulong Duterte. Thank you very much kay Melda Sanggalan sa $10, 10 Canadian dollars na pangkape. Sabi ni Duterte, hindi naman natin kaya sa gera yan eh. Kaibiganin ko na lang yan. Sabi ni JPE, ito po mga certified na matatalino. Ano sabi ni JPE? Magpalakas tayo ng ekonomiya natin. Kasi kung tokis lang tayo ng tokis, salita tayo ng salita, ang tapang-tapang natin ng salita, hindi naman natin kayang pangatawanan yung pagiging matapang natin sa salita. Nagmukha lang tayong tanga sa tingin ng international community. Akala nyo kasi, opo, yung amin to, tapos hindi naman natin kayang ipaglaban. Mukha po tayong, thank you very much kay Buddy sa $199 na pangkape. Ito po yung dapat natin tugunan. Pagtaas ng presyo ng bilihin. O saan pa po abala yung gobyerno natin? Paninisi sa mga Duterte. Mayat-maya, Duterte. Hindi nyo po ba alam?
Kayo nagpapasikat sa Duterte, hindi nyo tinatantanan. Walang investigasyon ngayon na hindi ugnayan Duterte. Kahit walang ugnayan sa Pogo, inuugnay nyo dahil si Alice Gu ay merong picture. Picture lang. Ginawa na ni Gordon yan. Sa Parmali, hindi naman umubra. Hanggang ngayon, wala namang niwala kayong kaso kay Duterte sa Parmali. Gagawin nyo na naman kay Gu? At least sa Parmali, merong connection si Duterte dahil yung sa Kelao, di ba? Sila in-appoint niya. Kung di ba naman mga engot to mga to, lahat naman ina-appoint ng Pangulo. Pero ito kay Gu, putya, nagpa-picture lang. Nagpa-picture lang. Yun din, AJK. Walang katapusang AJK. Bakit hindi nyo kinasuhan tungkol sa AJK? May kaso na nga pala kayo sa ICC. Tapos ulit-ulit. Kinasuhan na sa ICC. Ayaw nyo naman magsampa ng kaso ito. Panay kay Duterte. Parmali. Tapos na yan. Ayan na naman. Parmali pa rin. Ngayon, AJK pa rin. Paano kayo nakakatulong sa gobyerno? Kayong mga congressman. Sinasabi, eto tugunan nyo. Sana kung ang hinihiring ninyo, sana kung ang sinasalang ninyo, no, ay mga smuggler, mga hoarder. Wala kami nakitang sinalang nyo na smuggler at hoarder. Eto, merong bagong post dito. Yung ini-interview ni Tingkim Pinoy. Ito pong yung sa Pogo. Di ko alam kung taga-PCOO to o taga-PAGCOR. Ang sinasabi nila, no? Ang problema ng illegal na Pogo, hindi na nag-renew ng lisensya. Ito sinasabi ng guest na to. Di ako nanood dito pero narito sa Twitter. Yung kaperaso, 1 minute and 20 seconds. Ang sinasabi ni Tingkim Pinoy, nung panahon ni Duterte, legal yung mga yan, di ba? Ngayon, sabi nito, pwede, naisip nila na pwede sila mag-operate kahit hindi sila mag-renew na lisensya. Imagine niyo. Yan yung problema natin, yung mga illegal Pogo. Di natutukoy ngayon kung kailan tayo nagkaroon ng problema. Yung illegal na Pogo na gusto nyo ignite kay Duterte, ngayon tayo may illegal na Pogo mula 2023. Hindi na sila nag-renew. 49 lang yung nag-renew. Mula sa dating 400. So may 300 plus daw na nag-ooperate sa PCOO na illegal. Nag-ooperate na illegal. Ano kaugnayan ni Duterte dyan? Sa panahon nyo na nag-ooperate ng illegal yan. Kaya nga sila hindi nagpa-renew para hindi na sila ma-inspeksyon, di ba? Pag illegal ka, bakit ka magpapa-inspeksyon? Illegal ka nga. Yung sinasabi ni Martin dyan sa Pogo na pwede natin pagkitaan yan, hihigpitan lang. Hindi ba ganyan nga nagsimula yung Pogo? Kailan po nagkaroon tayo ng mga problema? Nung naging illegal na sila. Illegal nga sila . Di illegal din ang mga gawain ng mga yan.
Yun po ang katambal ng hindi nila pag-ano eh. Sino susundin nila? Hindi nga sila nagpa-renew legally. Para ayaw nila sumunod. Ayaw na nila sumunod sa batas. O bakit po ang lakas ng loob ng 300 plus na pogo na mag-operate kahit illegal sila? Eh baka nakita nila na kayang-kaya nilang palusutan tong gobyerno na to. Dalawa lang ang tinututukan nila sa Pampanga, yung kay Alice Go at yung sa Porac. Paano yung iba? Walang hulihan, wala lahat. Basta nakatutok sila sa Pampanga. Eh sinasabi nitong ini-interview na TV, karamihan ng pogo nasa Metro Manila. Tapos ang ni-raid nyo, ang lahat sa Pampanga, panay Pampanga. Eh paano nasa Metro Manila? Majority raw ng pogo nasa Metro Manila. Meron na ba ni-raid? Tayo narinig. May iniimbestigahan ba sa Metro Manila? Correct. Di ba? Pag yan ay legal na pogo at gumawa ng krimen, o di problema po yan ng law enforcement. Yun yung sinasabi ni Martin. Pero etong mga to, sa pag-amin nyo, 300 plus, illegal. Pero nag-ooperate. Alam nyo yun, kung legal ka at may ginagawa kang kalokohan, nilalabag mo yung pagiging legal mo. Eh eto sa simula sa pagiging pag-ayaw nilang mag-renew pero nag-ooperate sila, matindi po yung tinatawaran po nila. Bakit sila ang lakas ng loob naman nila mag-operate? Bakit sinasabi ng PAOK CC na nag-ooperate sila despite na sila ay illegal? Bakit po ang lakas ng loob nila? Kaya nyo sagutin yan eh. Bakit malakas ang loob ng mag-operate tong mga illegal na pogo? Bakit nung panahon ni Duterte, pwersado sila mag-legal? Ibig sabihin, hindi na tayo kumikita dyan sa mga yan, pero inaalaw pa rin natin. Ayaw pa ngang ipatigil. Eh tayo, sige, iban nyo na yan. Ba namang alam natin dyan? Kung hindi tayo kumikita dyan dahil illegal, hindi yan nagbabayad ng tax, bakit natin po problemahin? Tignan lang natin ha, baka meron pa. Okay. GMA News. Eto malupit, balita ng Inquirer. May naniniwala. Hindi, doon din yan eh. Sa Pulse Asia rin eh. May tinanong po sila kung sila ba ay naniniwala na si Pangulong Marcos ay kaya niya na natutugunan niya. Kaya alam ko 4 to 5% na lang yung naniniwala kay Pangulong Marcos eh. Ito sabi only 4% of Filipinos believe that President Ferdinand Marcos Jr. administration was able to fulfill a key promise made during the 2022 election, bringing down prices of rice. Doon ako nagtataka eh. May 4%? Yun po ang tinatawag natin talagang hindi na po nag-iisip ng tanong yun. Tinanong ka eh. Naniniwala ka ba na natupad ni Pangulong Marcos yung campaign promise niya na ibababa ang presyo ng bigas? Ang sabi ng 4%, oo. Napababa niya ang presyo ng bigas. Pucha, yun po ang mga followers ni Pangulong Marcos. Dapat niya 0% yan eh. Di ba? Pero believe ka talaga eh. Sabi nga nito, bulag-bulagan yung 4% eh. Pero konti lang sila naniniwala, 4% lang. Ibig sabihin,
Hindi po naniniwala. O, eto na naman. Alam nyo, sagot na naman nila dyan. Isisi na naman kay Duterte. Mataas daw yung presyo ng bigas. Ano daw nagawa ni Duterte? Ngayon lang tumaas yung presyo ng bigas eh. Di ba? Ngayon lang tumaas eh. May sagot na po riyan si Bato. Si Senator Bato, may sagot na po riyan kay Acerto. Hindi ko lang natatopic eh. Pero sinagot na po yan ni Senator Bato. Hindi ko lang natantosan. Bayaan nyo po, by popular demand. Teka muna. Ano lang natin. Mamaya, tandaan nyo, may tanong tungkol kay Acerto. Nasagot na po yan ni Senator Bato. Okay. So, ibig sabihin, ito pong gobyerno ni Pangulong Marcos, papasok yung SONA, masyadong abala. Yung gusto ng tao, hindi mo tinutugunan. Simple lang naman yung gusto. Swerte mo nga eh. Swerte nga ni Pangulong Marcos eh. Wala siyang problema na matinding problema sa insurgency. Wala siyang matinding problema sa droga. Opo, tama po yung narinig nyo. Sinabi ni Badong na wala siyang ganong problema sa droga. Dahil nagsimula siya, talagang payapa pa yung Pilipinas sa droga eh. Nagbalikan na nga lang. Sa kanya na uli magsisimula yung problema sa droga. Yung niresolba ni Pangulong Duterte na malaking suliranin natin sa droga at krimen, mapapansin po natin, malaki po ang ugnayan ng krimen at droga. Nung mataas po yung problema natin sa droga, mataas din po yung crime rate natin. Napababa po yan ni Pangulong Duterte. Hindi po yung kasi siyempre maraming nanlaban eh. Maraming nag-war on drugs eh. Pero yung mga krimen po, katulad ng mga rape, yung mga nakawan, hold up, nawala po halos. May ugnayan kasi. Bakit po? Nagtinuan yung mga addiksyones eh. Diba napakasimple lang? Kung addict at wala kang pambili ng droga, saan mo sa tingin kukunin yun? Kaya mang-hold up. Kung addict at nakatira ka at tingin mo sa matanda, arami na. Wala ka sa sariling wisyo. Kaya laganap yung mga krimen na ganun. Napababa po yan. Kahit po tumingin kayo sa PNP. So, nakikita po natin na ibang uri po. Ngayon, paano tinutugunan yung kahirapan? Paano tinutugunan yung liit na sweldo? Magpa-concert na lang. Manawagan ka ng okay, mag-alala, magpa-concert kami. Kanino ba tayo may problema? Sa mga sa mga manggagawa sa medical workers? Oh, may pa-concert kami sa inyo. Lahat ng problema namin, hindi namin yung problema. Problema yan na namana namin sa dating lahat po itanong nyo, may sagot sila. Eto katulad nitong bigas. Sinagot nila yan eh. Imbestigahan pa nga nila eh. Kaya nga ang solusyon nila, yung tarification law, rice tarification law, yun daw yun. Yung batas daw na napirmahan panahon ni Duterte. Yun daw ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ngayong 2024. No? Yung panahon ni Duterte nung 2016 to 2022. So yung lahat ng nangyayari ngayon, isisisi mo sa Pangulo noong 2016 to 2022. Malaking kalokohan talaga yung gustong gawin nitong mga to eh. Thank you very much kay Bibian Figueroa. Kaya manisi sa Duterte, ayuda, at saka magpa-concert. Yan po ang pagtugon ng ating gobyerno. Buti nga, may mga tinuloy pa kayo eh.
O may budget na kasi.